Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Vicente. Taong 1969. Isla ng Panay. Vicente, ano pa bang ginagawa mo dyan? Pahila-hilata ka umpisa pa lang ng ensayo. Mukhang pagod ka na. Akala ko ba gusto mong maging mahusay na manunugis ng aswang? Wika na matandang antingero na si Mang Delfin. Edad 60. At kausap ang bagong estudyante na si Vicente. 19 na taong gulang. Pilit itong lumapit sa antingero para magpaturo at magsanay. Kilala si Mang Delfin bilang berdugo sa Hilaga dahil sa dami ng mga nakasagupa at napuksa na mga namemerwisyong nilalang. Hindi naman po ako nakahilata. Iniisip ko na nga po ang mga gagawin ko sa oras na maging ganap na akong manunugis. Mang Delfin, gaano pa po ba katagal bago niyo ako turuan ng mga orasyon? Tsaka pangontra sa mga nilalang. Pagdadahilan naman ni Vicente. May pagkasutilang binata. Madalas ginagawa ang sariling mga kagustuhan. Hindi naman ito pinansin ng matanda at nagpatuloy na sa pag-iensayo. Nakikitaan niya ng potensyal si Vicente. Kailangan lamang nito ng tamang disiplina. Tsaka na kita tuturuan kapag natuto ka ng sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Hindi sapat na marunong at magaling ka lang. Ang pinakakailangan mo, disiplina sa sarili. Kung patuloy mong paiiralin ang katigasan ng ulo mo wala kang mararating sa larangang ito. Siguro, mas maganda kung umuwi ka na lang. Mamili ka, bata. Tugon ni Mang Delfin. Natahimik naman si Vicente. Alam niyang siya ang humihingi ng pabor sa matanda. Kaya kahit papano, ayaw niyang tumigil ito sa pagtuturo sa kanya. Saglit pang pinagmasdan ni Mang Delfin ang binata. Nang masiguradong nakatuon na sa kanya ang atensyon ni Vicente, tsaka lamang nag-utos ang matanda. Bueno, ipag-igib mo ko ng pampalego sa bukal. Doon sa ibaba ng bundok. Kailangan mong punuin ng 2 tapayan. Nakikita mo sa harapan mo. Hindi ka pwedeng tumigil at magpahinga hanggat hindi ko sinasabi. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo na. Utos na matanda. Wala namang nagawa si Vicente kundi sumunod. Kung nais talaga niyang matuto sa ituturo ni Mang Delfin. Opo, ito na nga po. Ay, ang aga-aga Ang init ng ulo ng matandang to. Wika ng binata sa isipan. Bagamat mareklamo, hanggang salita lamang naman ito. Sinusunod pa din naman ang lahat ng pinag-uutos ng maestro. Tahimik siyang pinagmasdan ni Mang Delfin. Gustuhin mang ituro na lamang ang mga nalalaman. Dahil kaya naman ito ni Vicente. Pinipigilan niya ang sarili dahil may kailangan pang matutunan ang binata. Delikado sa isang tao na hindi makontrol ang sarili sa labanan. Nawawala ang pagiging kalmado. Kakainin ng gigil sa oras na maipit sa sitwasyon. Lampas 1 buwan nang ipinapaintindi ito ni Mang Delfin. Ngunit nais ng matanda na kusang maunawaan ni Vicente ang mga pagkukulang, maging ang mga kahinaan.
Naging manunugis lamang ang binata dahil nabiktima ng aswang ang kapatid na nasa sinapupunan ng ina. Wala itong nagawa nang salakayin sila ng aswang sa mismong tahanan habang wala ang ama. Imbes na tumulong, nagtago si Vicente sa labis na takot. Nakaligtas naman ang ina pero wala ng pag-asa ang kapatid. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya. Sinisisi ni Vicente ang kaduwagan sa mga nangyari. Kaya nang mabalitaang nasa bayan ang batikang antingero, hindi na ito pinalampas pa ng binata. Matapos mapuno ang dalawang tapayan. Mahusay bata. Sunod naman, ipagsibak mo ko ng mga panggato. May paparating na ulan, kaya kailangan natin ng tuyong panggato. Kung gusto mong tumagal dito sa taas ng bundok, manguha ka ng kahoy mula sa natumbang puno sa may ilog. Punuin mo itong lalagyan. Kapag tapos ka na, sabihan mo kagad ako. Muling utos na matanda. Kagaya kanina, walang nagawa si Vicente kundi sumunod sa utos na matanda. Minsan naiisip na rin ng binata na inuuto lamang siya ni Mang Delfin. Ngunit wala naman talagang balak turuan siya. Pero nagpatuloy na lamang si Vicente. Ayaw niyang masayang ang lahat ng nasimulan. Nang matapos ang pagsisibak ng mga kahoy, saktong tanghaling tapat na, nakaramdam na ng gutom si Vicente. Ngunit wala pang pagkain nakahain ang matanda. Pero natuwa naman ang binata nang makita si Mang Delfin na may dalang baboy ramo. Kagad naman siyang lumapit sa matanda. Ang laki naman po niyang baboy. Lulutuin ba nating lahat yan? Ang mabuti pa po, ako na ang maglilinis niyan. Wika ni Vicente. Tuwang-tuwa ito nang makita ang karneng dala ng matanda at sa labis na gutom. Minabuti niyang matapos kagad ang paglilinis at maisalang na. Abae, pagdating sa pagkain ang bilis mo yata ha. O bueno, total natapos mo naman na ang lahat ng utos ko. Linisan mo na at mag-ihaw ka ng ilang parte. Lagyan mo naman ng sabaw yung iba. Siguraduhin mong mapapakuluan ng maayos ng lumambot ang karne ha. Bilin ng matanda. Naglalaway na si Vicente habang nagluluto sa sobrang gutom. Hanggang sa tuluyan itong naluto. Ayos ah, ang sarap pala ng karne ng baboy ramo, Mang Delfin. Akala ko, kapareho lang to ng regular na baboy. Mas matapang pala yung lasa. Itinapa ko na nga din pala yung iba para matagal mapanis. Mang Delfin, sa tingin niyo po ba, makikita ko yung aswang na bumiktima sa kapatid ko? Siya po talaga yung dahilan ko sa pag-aaral ng pagtugis Wika ni Vicente habang patuloy sa pagkain. Ano bang malay mo? Baka naroon lang sa baryo nyo ang aswang na yon. Pero bukod sa paghihigante, dapat palatilihin mong kalmado ang isipan mo. Huwag mo hayaang madaig ka ng puot at paghihigante. Yan mismo ang magiging sanhi ng pagkasawi mo. Pangaral ni Mang Delfin sa binata. Napaisip naman si Vicente. May punto ang matanda dahil sa tuwing nauunahan ng galit, hindi siya makapag-isip ng maayos at nagiging padalos-dalos. Nang gabing yon, may narinig si Vicente na kakaibang tunog. Ngunit alam niyang hindi ito galing sa hayop. Mang Delfin, delikado po yata tayo. Naririnig niyo din po ba yon? Sigurado po akong aswang yan. Ganyan na ganyan yung narinig ko sa bahay namin nang may sumalakay. Wika ni Vicente.
Tek-tek ang tawag sa nilalang na yan, Vicente. Nainggit yata sa luto mo eh. Madali ka. Pumasok ka na sa loob. Biro ni Mang Delfin. Dito nagtaka si Vicente. Manunugis ito ng aswang ngunit tila ayaw nitong puksain ang nilalang. Mang Delfin, bakit po tayo nagtatago? Bakit hindi nyo na lang po patayin yung aswang? Para wala nang magamba ng iba. Natatakot din ho ba kayo? Tanong ni Vicente. Hindi sa lahat ng oras. Kailangan mong idaan sa dahas sa mga bagay, Vicente. Nasa bundok tayo eh. Ito ang baluarte ng mga nilalang na yan. Normal lang sa kanila na maghanap ng makakain sa gubat. Hindi naman din tayo sigurado kung mapaminsala sila. Hindi lahat ng aswang masama. Kung pati dito ay tataboy mo sila, saan sila makakahanap ng pagkain? Tugon ng matanda. Kung itataboy natin sila, pupunta sila sa kabayanan at doon mamemerwisyo. Tama po kayo, Mang Delfin. Tama. Kaya wala tayong karapatan na atakihin sila. Baliban na lang kung may banta sa buhay natin o kaya sa ibang tao. Ang mabuti pa, magpahinga na tayo. Matulog ka na nang hindi ka lalamya-lamya bukas. Wika ni Mang Delfin. Nang matapos kagad namang nakatulog ang matanda. Grabe, ang lala. Kakapikit lang itulog kagad eh. Samantalang ako, nagpapaantok pa ako bago matulog. Wika ni Vicente sa sarili. Hirap itong makatulog sa kubo. Iniisip ng binata kung papaano hindi man lang alintana ng matanda ang kagat ng lamok at mga insekto. Isa pa, natatakot din ito na biglang sumalakay ang mga aswang dahil gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy ang tahanan. Nagpatuloy lamang sa pagsasanay ang binata. Hindi na namalayan ni Vicente na 4 na buwan na ang lumipas. Ang dating mga bagay na sobrang hirap siyang matapos, ngayon, tila mga normal na gawain na lamang para sa kanya. Sa puntong ito, alam na ni Mang Delfin na handa na ang binata sa totoong pagsasanay at pagsasalin ng mga karunungan. Naihanda na ng matanda ang pisikal na katawan at lakas para kayanin ni Vicente ang espiritual na pagsasanay. 2 buwan pa ang lumipas bago tuluyang natapos ni Vicente ang pagsasanay. Natutuwa ako. Napagtagumpayan mo ang lahat ng mga pagsubok mo, iho. Ngayon, matatawag mo na ang sarili mong tagatugis ng aswang. Naway wag mong kakalimutan ang lahat ng natutunan mo sa akin. Vicente, gamitin mo lahat yan para makatulong sa mga nangangailangan. Wika ni Mang Delfin. Maraming salamat din po sa tiyaga, Mang Delfin. Marami po ako natutunan sa inyo. Asahan niyo po, gagamitin ko lang sa tama ang lahat ng turo niyo. Pero Mang Delfin, saan na po ba kayo pupunta ngayong tapos na ang pagsasanay ko? Tanong ni Vicente. Kagaya dati, kung saan ako dalhin ng mga pako. Siya nga pala, bago ko pa makalimutan, eto, tanggapin mo itong punyal bilang regalo. Mahusay ka, bata. Sigurado kung malayo ang mararating mo sa pagtugis ng mga masasamang elemento. Sana lang huwag kang maligaw ng landas, ha? Tugon ng matanda. Matapos yon, nagkamayan ang estudyante at maestro.
naglakad sa magkabilang direksyon pababa ng bundok. Si Mang Delfin papunta na sa susunod na bayan, habang si Vicente naman pabalik na sa sariling baryo. Papasok pa lamang kagad na siyang sinalubong ng kababata at mortal na kaaway na si Rodel. Kasama ang iba pang mga tropa at hinarang si Vicente. Aba, totoo ba itong nakikita ko? Ang ngalibughang anak, nagbalik na. Akalain mo, Vicente. Akala namin, nabahag na ang buntot mo dahil sa sumalakay na aswang sa inyo. Anong masamang hangin naman ang tumangay sa'yo dito pabalik? Hindi kailangan ng bayan namin ng duwag. Kahit sariling pamilya hindi kayang ipagtanggol. Baka mamaya dumami pa kayong mga duwag dito. Pangungutya ni Rodel. Kalat sa buong baryo ang gabing salakayin sila Vicente ng aswang at kung paano pinanood lamang ng binata kung paano inatake ng aswang ang ina. Bukod sa pamilya ng binata, walang ibang may alam kung saan ito pumunta at kung bakit nawala ng halos 1 taon. Kung dati magpapadala na ito sa init ng ulo at makikipagsuntukan, ngunit ngayon, napangiti na lamang ang binata. Tahimik na naglakad pauwi ng tahanan. Nako! Mukhang happy na itong kababata natin . Umurong na yata yung dila sa sobrang takot. Huwag kang mag-alala, Vicente. Kung pumalpa ka sa pagtanggol sa pamilya mo, sisiguraduhin kong hindi ako matutulad sa'yo. Kaya naming ipagtanggol at bantayan ang baryo natin. Kaya huwag ka nang matakot. Magtanim ka na lamang ng kamote sa bakuran nyo. Patuloy na pangungutya ni Rodel sa kanya. Tila inuudyukan talaga nito na mapiko ng binata at makipagbuno sa kanya. Ngunit nabigo si Rodel. Hindi kumagat sa pain si Vicente, ni hindi na nilingon pa ang kababata. Nay, tay, nandito na po ako. Pasensya po kung natagalan ako . Tapos na po yung pagsasanay ko. Wika ni Vicente. Nadatnan niya ang mga magulang na nakaupo lamang sa labas ng tahanan habang nakatanaw sa malayo. Nang makita siya ng mga ito, kaagad nilang niyakap si Vicente. Hindi katulad ng ibang tao, hindi sinisisi ng mga magulang ang binata. Ayon sa ama't ina, tama lamang ang ginawa niya. Dahil kung nagpakabayani si Vicente ng gabing yun, baka hindi lamang buhay ng bunsong kapatid ang nawala sa kanila. Nang alisin ng binata ang pang-itaas na damit, natulala na lamang ang mga magulang at kapatid nito sa nakita. Bato-bato na ang katawan ni Vicente, na halatang batak sa pagsasanay. Puno din ng mga peklat at marka mula sa mapanganib na pag-iensayo. Ibang-iba na ang Vicenteng nasa harap nila mula sa nakilala mula nang umalis ng tahanan. Huwag po kayo mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi ko na po kayo bibiguin at sisiguraduhin ko magpapayad ang mga may atraso sa pamilya natin. Wika ni Vicente. Mula nang dumating sa baryo ang binata, naging usap-usapan ng mga kapitbahay kung ano ba talagang nangyari kay Vicente. Ang sabi na lamang ng ama sa mga kabaryo na masukan sa Maynila bilang isang serbidor para mailihim ang totoong pangyayari dahil na din sa kahilingan ng anak.
Napag-alaman ni Vicente na mula nang umalis siya, naging mas madalas ang pananalasa ng mga aswang sa lugar. Sinasamantala ng mga aswang ang pagiging mahina ng mga tao roon at pinagpepestahan kung sino mang matsyempohan nila sa gubat o sa labas ng bahay sa tuwing sasapit ang dilim. Dahil dito, bumuo ng plano si Vicente. Nais niyang masubukan kung gaano na nga ba siya kalayo sa dating sarili. Nag-aabang ito sa dilim para sa mga ginagabing magsasaka at mga tambay. Matapos kumain, naisipan ni Vicente na maglakad sa labas. Bandang 9:00 ng gabi. Malinis na ang baryo at wala na ni isang taong pakalat-kalat maliban kay Vicente. Marahan itong naglakad habang pinagmamasdan ng liwanag ng buwan. Malayo pa man, nakita na niya ang isang aswang na nakaabang sa puno ng mangga. Nagpanggap si Vicente na hindi niya nakikita ang nilalang. Nagaantay ang binata. Naatakihin siya mismo ng aswang. Nang nasa tapat na siya ng puno kung saan naroon ang nilalang, nais niya itong asarin. Inantay ni Vicente na maubusan ng pasensya ang aswang at sunggaban siya. Hanggang sa hindi na nakapagpigil yung aswang. Sinugod na si Vicente. Hawak naman ng binata ang espesyal na punyal. Nabigay mismo sa kanya ng guro. Sa unang pagsugod pa lamang ng aswang, malalim na sugat na ang gumuhit sa leeg nito at halos humiwalay na ang ulo sa katawan. Patay nang bumagsak ang nilalang habang si Vicente naman pinagmamasdan ang mga kamao. Kulang pa. Sobrang hina ng aswang na to eh. Hindi ko maramdaman ang totoong lakas ko. Wika ni Vicente sa sarili. Tila hindi natuwa ang binata dahil madali lamang niyang napatay ang aswang. Nakulangan ito at nagalit dahil hindi niya mailabas ang buong potensyal na mula sa pagsasanay. Ngunit kahit ganun pa man, nagmamadali na itong umuwi ng tahanan. Sa labas ng bahay, nakaabang na ang pamilya ng binata na tila nag-aalala. Habang si Vicente naman, tinaas lamang ang kanang kamay at kumuway pa sa mga ito kasabay ng pagngiti. Indikasyon na nagawa niyang tapusin ang aswang na matagal nang gumagambala sa kanila. Kinaumagahan, nagkagulo ang mga tao sa sentro ng baryo. Bukod sa natagpo ang bangkay ng aswang, may bagong dating sa kanilang baryo. Napakagandang estranghera. Napakakinis ng balat na aakalain mong diwata. Kasama ang tagasilbi nitong si Eping, nagpakilala ang dalaga sa pangalang Emilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nangangailangan lang po sana kami ng matutuluyang bahay. Handa po kaming magbayad. Kahit ngayong araw lang po. Wika ni Emilia. Wala pong problema sa pera. Kailangan lang namin ng pansamantalang tahanan. Tugon ni Piping. Habang pinagkakaguluhan ang mga bagong dating sa baryo, marahang naglakad si Vicente sa mga nag-uumpukan. Takot ang mga residente. Alam nilang magaling sa pagbabalat kayo ang mga aswang. Baka nililinlang lamang sila ng mga ito at saka aatakihin sa oras na maging kampante. Kaya kahit nagagandahan ang karamihan sa mga binata, walang naglalakas ng loob na tanggapin sila Emilia. Hanggang sa 200 para sa isang tao. Sagot niyo ang pagkain.
Tahanan lang ang sa akin. Wika ni Vicente na ikinagulat ng mga naroroon. Maging ang dalawang dayo. Nagulat at kagad namang tumalikod si Vicente. Saglit na lumingon at inantay na sumunod yung dalawang dayo. Maraming salamat po. Tinatanggap namin ang alok mo. Ako nga pala si Emilia. At ito naman si Peping. Salamat sa pagtulong ha. Kaninang madaling araw pa kami naghahanap ng matutuluyan. Wika ng dalaga. Oo nga eh. Pinagtitinginan lang kami ng mga tao. Pero walang nais tumulong. Ano bang problema sa mga tao dito sa baryo nyo? Dagdag ni Peping. Vicente ho, pagpasensyahan nyo na yung mga kabaryo ko ha. Noong mga nakaraang buwan, paulit-ulit na sinalanta ng mga aswang yung mga residente. Kagabi lang napatay yung aswang eh. Kaya hindi nyo masisisi yung mga tao kung pagdudahan nila ang dayong kagaya nyo. Tugon ni Vicente. Pati ba naman dito? May aswang? Ay nako kahit. Natigilan sa pagsasalita si Peping. Peping! Vicente, pagpasensyahan mo na itong si Peping ha. Hindi lang talaga mapigilan ang bibig niyan. Mabuti na lang wala ng aswang dito. Nakakatakot pala ang karanasan ng mga residente sa baryo nyo. Mabuti kayo, hindi kayo nasalanta. Wika ni Emilia. Nainsulto si Vicente sa sinabi ng dalaga. Ngunit buong sikap na lamang niyang pinigilan ang sarili at nanatiling kalmado sa harap ng mga bisita. Tay, sila Emilia at Peping. Nakiusap silang makituloy muna sa atin eh. Nakita ko sa sentro na pinagpepestahan na ng mga kabaryo. Pero wala namang naglakas loob tumulong. Natatakot na baka aswang tong dalawa. Wika ni Vicente. Hali kayo. Tumuloy kayo sa bahay namin. Ako nga pala si Fidel, tatay ni Vicente. Ito naman ang asawa kong si Rosing. Sige na, huwag na kayong maya. Aya ni Tatay Fidel. Ang mabuti pa sabayan nyo na kami sa pag-aalmusal. Mabuti na lang may 2 kwarto pa kaming bakante. Pagpasensyahan nyo na at hindi ito kagaya sa mga bahay na bato ha. Pero presko sa loob at komportable. Dagdag ni Nanay Rosing. Malawak ang tahanan nila Vicente. May kabuuang 6 na kwarto. Kaya 2 ang nagkataong bakante. Saan ba kayo galing? Bakit napili nyo ang baryong ito para maghanap ng matutuluyan? Mas maganda ang paupahan sa kabilang bayan na. At isa pa, halatang mula ka sa marangyang pamilya iha. Tanong ni Tatay Fidel. Mula pa po kami sa kabilang bayan. Malakas po ang kutob ko na mas ligtas kami dito kumpara sa ibang lugar. Tugon ni Emilia. Ayaw po ni Emilia sa mataong lugar. Kagaya ng mga syudad at pamayanan. Mas mainam na po sa ganitong lugar. Malayo sa gulo at kakaunti lamang ang mga tao. Dagdag ni Peping. Subalit habang nag-uusap, napansin naman ni Vicente ang lalaking pabalik-balik sa lugar. Nakatingin sa loob ng bahay na tila may hinahanap. Hanggang sa lumabas na si Vicente at nagtanong. Ginoo, ano ba ang sadya nyo? Kanina ko pa kayo nakikitang pabalik-balik dito eh. May hinahanap po ba kayo? Tanong ng binata. Magandang araw din sa inyo. May hinahanap lang akong 2 tao. Importante sila sa trabaho ko eh. Ang sabi ng napagtanungan ko,
pumasok daw dito sa baryo nyo. Nagbabakasakali lang ako na may nakita kayong maganda at maputing babae. Kasama naman yung patpating lalaki. Kailangan ko silang sunduin. Kaso, tinakasan nila ako eh. Tugon ng lalaki. Ganun ba? Pasensya ka na kaibigan ha. Wala akong napansin. Abala ako sa paglilinis ng bahay namin eh. Delikado ba yung mga taong yun? Tanong ni Vicente. Nais niyang malaman kung sino ba talaga ang dalawang taong pinatuloy sa tahanan. Hindi naman na tumugon pa ang lalaki. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Pagpasok ng binata sa tahanan, tahimik lamang si Emilia at halata sa mukha ang takot. Ngayon pa lang sabihin niyo na sa akin kung anong kinakaharap ko. Anong pakay sa inyo ng lalaking yon? Bakit kayo nagtatago? Prioridad ko ang kaligtasan ng pamilya ko. Kaya ang mabuti pa, ipaliwanag niyo na sa akin ang sitwasyon. Tanong ni Vicente. Seryosong nakatitig ang binata kay Emilia. Naghahantay sa isasagot nito. Mula ako sa kilalang angka na negosyante sa malayong bayan. Nagkaroon ng alitan ng pamilya ko at ang kasosyo ng tatay ko sa negosyo. Bilang paghihigante, kaming mga anak ang punteriya. Nagawa na nilang mahuli ang kuya ko. Pero sa tulong nitong si Peping, nakatakas ako. Yung nakausap mo kanina, si Mang Conrado yun. Isa sa mga tauhang nakaalita ni Papa. Hindi naman namin akalaing lahi pala ng aswang yung nakaaway ng pamilya namin. 3 buwan na nga kaming palipat-lipat ng bayan para magtago Pero hindi naman malaman kung bakit mabilis kaming nahanap ni Mang Conrado. Pagpapaliwanag ni Emilia habang nangingilid ang luha. Maging ang mga magulang ni Vicente ay naawa na sa sitwasyon ng dalaga. Delikado ang taong yun. Ramdam ko sa kanya na marami na siyang napatay na tao Nakikita ko yun sa mga mata niya. Wika ni Vicente. Anong plano mo ngayon, anak? Hindi naman natin pwedeng pabayaan ang dalawang to. Tanong ni Tatay Fidel. Makikita sa mukha ng binata na malalim ang iniisip. Nakaramdam ito ng tuwa na baka si Conrado na ang paraan para mapalabas ang totoong lakas. Huwag mo nang tangkain pang kalabanin si Conrado. Hindi ka uubra doon. Wala ngang nagawa doon yung mga bantay nila Emilia sa bahay. Mag-isa lang siyang sumugod. Wika ni Peping. Ngunit hindi na ito pinansin ng binata. Napangiti na lamang si Vicente at naglakad na palabas ng tahanan. Naghanda ng mga orasyon pang protekta sa bahay si Vicente. Marahan niyang nilibot ang kabahayan. Ginamitan ito ng mga ritual na kapareho ng ginamit ng guro noong nasa bundok. Malakas ang kutob niya na kinagabihan. Mananalasa ang aswang na si Conrado para lamang makuha si Emilia. Mukhang hindi nagtagal ang paghihintay ko. Pinadalhan kaagad ako ng nilalang nasusubok sa mga natutunan ko. Wika ni Vicente sa sarili na walang paglagiyan ang sayang nararamdaman nang matapos sa ritual pang proteksyon. Kaagad na itong bumalik ng tahanan. 3:00 na ng hapon. Malamig na ang simoy ng hangin at sa hindi kalayuan. Nakakarinig ang pamilya ng mga pag-alulong ng aso. Nay, luto na po ba yung merienda? Medyo nagutom na po ako sa ginawa ko sa labas Pahingi na din po ako ng kape.
Wika ng binata. Nasurpresa ito nang si Emilia ang may dala ng kape at merienda para kay Vicente. Heto ang merienda. Para kahit sa ganitong paraan, masuklian namin ang kabutihan mo. Pero, napakadelikado ni Mang Conrado. Siguro, pupunta na lang kami sa susunod na bayan bukas. Doon na lang kami magtatago. Masyadong maraming tao na ang nadamay sa gulong ito. Wika ni Emilia. Hindi naman tumugon pa si Vicente. Buong akala ng dalaga, sadyang matigas lamang talaga ang loob ni Vicente at walang pakialam sa mga saloobin niya. Mayabang at mapagmataas ang dating sa kanya ng binata. Nakakainis. Yan na naman yung ngiti niyo. Tumigil ka na nga sa pangakit mo, Emilia. Kung bakit kasi hindi ako naturuan ni Mang Delfin kung paano ko mausap ng babae. Nakakaasar. Wika ni Vicente sa isipan habang kaharap ang dalaga. Bagamat kalmado at matapang ang panlabas, hindi lang talaga niya kayang kausapin ang dalaga. Hindi alam ni Vicente kung paano sisimula ng usapan at makakaiwas sa mga titig ni Emilia. 6:00 ng gabi. Pinatunog na ang kampana na hudyat na magsipasok na ang mga residente. Wala pang nakakaalam maliban sa pamilya ni Vicente. Napatay na ang kinakatakutan nilang aswang. Subalit tama lamang yun. Dahil tila mas mabagsik ang aswang na dumating sa baryo. Kasama sa programa ng barangay ang voluntaryong pagroronda ng mga kalalakihan. Sa pangunguna ng pangkat ni Rodel. Masipag itong nag-iikot sa mga sulok ng baryo. Para masiguradong walang magnanakaw o aswang na nagtatago. Malaki ang tiwala ni Rodel sa sarili at sa hawak na buntot page. Makakaya niyang supilin ang mga aswang kung sakaling makaharap. Dalasan niyo mga mata niyo mga kasama. Siguradong nariyan lang ang mga aswang. Nakabang sa dilim. Huwag kayong magdadalawang isip na lumaban sa oras na makakita kayo. Maliwanag ba? Paalala ni Rodel sa mga kasamahan. Si Rodel ay anak ng kapitan ng barangay. Bilang anak ng namumuno sa baryo, kailangan niyang ipakita ang galing at superioridad, maging sa larangan ng pakikipaglaban. Napadaan ito sa bahay nila Vicente. Nasulyapan ito si Emilia dahil bukas ang bintana kung saan ito nakadungaw. Maswerte ka Vicente at wala ako sa sentro ng dumating niyang tisay na dalaga. Kung nagkataon sa bahay namin niya nakatira kasama ko. Mga kasama, tara. At madami-dami pa tayong iikutan. Wika ni Rodel. Nagpatuloy ang grupo nila sa paglalakad papunta sa dulo ng baryo. Nang makasalubong si Mang Conrado. Nakayuko lamang ito habang naglalakad. Teka, mawalang galang na ho Manong. Pero hindi ko po kayo nakikilala. Saan po ba kayo galing? Gabing-gabi na Mukhang galing kayo sa taas ng bundok. Hindi niyo ba alam na may pinapatupad na curfew dito sa baryo? Tanong ni Rodel. Habang marahang ipinapalo sa kamay ang hawak na batuta na gawa sa matigas na parte ng kawayang tinik. Hindi naman nagsalita si Mang Conrado. Ngunit matalim ang titig sa kaharap. Matapos yon nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Tila nabastusan naman si Rodel sa ginawa ng estranghero.
Manong, saglit nga lang. Mukhang hindi yata tayo nagkakaintindihan. Manong na matangkad, kung hindi nyo na itatanong, ako ang anak ng namumuno sa baryong ito. Ibig sabihin, ako ang kumakatawan sa tatay ko. Lalo na sa ginagawa naming pag-ikot gabi-gabi. Sa pangalawang pagkakataon, ulitin ko, hindi kita kilala. Kung anumang pakay mo sa baryo, umalis ka na lang. Makasama, ang maigi pa, samahan na natin itong si Manong tangkad palabas ng baryo. Baka mawala pa eh. Muling wika ni Rodel. Habang si Mang Conrado naman, nanatiling tahimik. Marahan lamang itong nagpatuloy sa paglalakad. Yung pangkat naman nila Rodel, nasa likod nito at binabantayan siya. Masyadong bilib si Rodel sa sarili. Ang buong akala nito, nadaan niya sa simpleng pagyayabang si Mang Conrado. Lingid sa kalaman ng pangkat, hinahabaan lang nito ang pasensya dahil hindi naman sila ang pakay. Hanggang sa muling dumaan sila Rodel sa harap ng tahanan ni Vicente. Nakita naman ito ng binata mula sa pintuang kasama si Mang Conrado. Habang sila Emilia naman, nasa loob na ng kwarto dahil na din sa utos ni Vicente. Saglit pang huminto sila Rodel sa tapat ng tahanan ng binata. Oh, bakit gising ka pa at nasa labas, Vicente? Hindi ka ba natatakot? Ang mabuti pa, magsara na kayo ng pinto. Baka mamaya dalawin ka na naman ng aswang. Baka maihi ka na naman sa salawal mo. Wika ni Rodel, kasabay ng tawanan ng mga kasamahan nito. Ngunit kalmado lamang nakatingin si Vicente. Hindi sa mga kabaryo, kundi kay Mang Conrado na nooy nakayuko lamang at tahimik. Kalaunan, muling nag-umpisang maglakad ang grupo kasama ang estranghero. Sinundan lamang ito ng tingin ni Vicente. Habang naglalakad, hindi na iwasang magkwentuhan ng mga magkakasama. Alam niyo mga kasama, maswerte talaga yung lampang si Vicente. Akalain mo, sa kanila tumulo yung mistisang labanos at yung alalay niyang patpatin. Kung nakita nila yung bahay namin, siguradong lilipat yan doon. Kaso, baka pagsilosan lang yan ni Milagring. Wika ni Rodel na tinutukoy ang nobya. Nang marinig naman yon ni Mang Conrado, tila nagising ang diwa nito. Napatingin sa pangkat ni Rodel. Tama ba ang narinig ko? Naroon sa bahay na yon ang dalaga at yung patpating kasama niya. Tanong ni Mang Conrado. Tila biglang nag-iba ang itsura nito at naglakad pabalik sa tahanan nila Vicente. Nabigla naman ang pangkat ni Rodel. Naitulak nito ang dalawang tanod na nakaharang sa daanan ng estranghero. Mga kasama, narangin niyo yung taong yan. Siguradong hindi maganda ang pakay niyan sa lugar natin. Kanina pa ako kinukutuban ng masama Wika ni Rodel. Ngunit sa isang iglap, nagpalit ng anyo si Mang Conrado. Mula sa matangkad na lalaki, naging aswang ito na napakapangit. Kung mahal niyo pa ang buhay niyo, wag niyo nang subukan pang pigilan ako. Banta ni Mang Conrado. Hanggang sa biglang tumama sa pisngi nito ang hagupit mula sa latigo ni Rodel. Akalain mo nga naman, ikaw pala yung aswang na matagal ko nang hinahanap.
Dito ko nawawakasan ng pananalasa mo sa baryo namin. Sigurado kung luluhod ka sa sakit dito sa dala ko. Wika ni Rodel. Sa muling paghagupit ng latigo, sinalo ito ni Mang Conrado at binalibag ang binata. Tumama ito sa puno na malapit sa bakuran nila Vicente. Hindi tumigil ang aswang. Nilapitan nito si Rodel at lalapain na sana. Biglang sumigaw si Vicente at sinipa ang aswang. Nagulat din si Rodel sa pangyayari. Hindi ito makapaniwala na nagawang mapatalsik ni Vicente ang aswang sa pamamagitan ng sipa lang. Kaya mo bang tumayo? Hoy kayo, mabuti pa. Akain mo na ang mga kasama mo. Pumasok muna kayo sa bahay. Ako nang bahala dito. Wika ni Vicente. Kagad namang sumunod si Rodel pati na ang mga kasamahan nito. Mabilis silang nagpasukan sa tahanan. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa'yo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako at itago ang taong hinahanap ko. Masyado ka pang hilaw, bata. Hindi mo ko kaya. Wika ni Conrado. Handa na itong sumugod sa binata. Nakatayo lamang si Vicente. Mataas ang konsentrasyon nito at nag-aantay lamang sa pagsugod ng aswang. Ano manong? Susugod ka ba? Gamit ang mga matatalim na kuko ng aswang, mabilis nitong sinugod ang binata at punteriya ang puso ni Vicente. Balak ni Conradong tapusin kagad ang laban. Subalit hindi ito umubra sa binata. Napakasimple ng pag-atake at kaya kagad niyang mahulaan ang mga susunod na galaw ng aswang. Mabagal. Masyadong mabagal ang kilos mo, manong. Wika ni Vicente. Kasabay ng pagtama ng tuhod sa mukha ng aswang. Nabasag ang mga pangil nito. Bumuluwak ang dugo sa bibig. Kagad itong lumipad sa ere. Bumuelo ng papasugod kay Vicente. Ngunit hindi inaasahan ng aswang. Nang mabilis itong bumulusok paibaba para umatake, bigla na lamang gumuhit ang paningin ng aswang. Nahiwa ang ulo nito at bumagsak sa lupa. Nangingisay pa ang katawan ng aswang. Habang marahang naglalakad si Vicente papalapit sa ulo nito, kasabay ng pagtapak hanggang sa mayupi at kumalat ang utak sa lupa. Nagulat ang lahat sa mga nasaksihan habang nasa pinto sila ng tahanan nila Vicente. Maging si Emilia labis ang pagkabigla. Hindi niya akalain na ang taong tumulong sa kanila na makapagtago, ito din mismo ang tao. Natatapos ng 3 buwang hirap sa pagtatago. Sabay na nagsilabasan ang mga tao sa loob ng tahanan. Marahan nilang nilapitan ang katawan ng aswang. At nang matiyak na wala na itong buhay, sabay silang nagsigawan dahil sa sobrang saya. Mula ng gabing yun, nag-iba ang tingin ng baryo kay Vicente. Maging si Rodel. Nirerespeto na ang binata na nagligtas ng kanyang buhay. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Vicente. Paano? Mauuna na kami. Aalis na kami dito para hindi na kami masundan ng iba pang kalahi ni Conrado. Wika ni Emilia. Ginamayan naman ito ni Vicente. Matapos ang tagpong yun, marami pang mga naging karanasan ang binata sa pagharap ng mga aswang. Magpasa hanggang ngayon, hindi niya malilimutan
nang minsang mapatay ang estrangherong aswang at ang nagturo sa kanya ng lahat na batikang antingero. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.